Magandang tanghali mga kamemeng ko dyan. Ayan. Andito lang ako ngayon sa bahay. So, ayan sa labas nakita ko sila kuya na, na umaakyat sa puno ng nyog. Ayan guys. Ayun. Kausapin natin si kuya. Tingnan natin kung paano niya inaakyat. Kung paano niya kabilis inaakyat yung puno ng nyog. At kung, paano sila bumalat ng nyog na yan na ibebenta nila ng buko. So, ayan guys. Guys, si kuya, ayan yung nakita ko si kuya, silang dalawa na, na umaakyat sa puno ng nyog. Kasi yung yan, maraming buko na yan na ibebenta nila yan guys. So, parang yun na yung pinagtaan nila. Bali kuya, ilang ka na kuya? Ilang taon ka na pong umakyat po ng ganyan pong trabaho sa puno ng nyog? Mga limang taon na pala yan si kuya. O, diba? Ang galing niya kanina. Pakita ko mamaya sa inyo guys kung paano niya kabilis makyat yung puno ng nyog. So, yan. Ngayon naman nagbabalat si kuya. Ayan. So, diba? Ang bilis lang. Siyempre kung di mo kabisado yung pagbabalat niyan, siyempre mahirap. Kasi baka, pati yung kamay mo babalatan. So, ayan, di ba po? Flex ko lang pala yung, sapatos ni kuya. Parang yung bota ba, na parang nilagyan ng talim po. Ano kuya? Parang may talim. Tapos para pag-akit sila ng puno, parang tutusok doon sa puno ng nyog yung, yung boots ni kuya. So, ayan, kaya madali siya. And may lubid na pag-akyat. Ayan, nagbabalat siya guys. Madaming puno. Siguro dito si kuya ang aakyatin. Kasi lagi ko na yan nakikita. Dito lang sa tabi ng bahay guys. Lagi ko na si kuya ang nakikitang umaakyat dito. So, ayan po. Yan yung paraan, mas madaling paraan ng pag-akyat ng puno dito sa amin guys sa probinsya. Dito kami sa Bicol. So, ayan. Alam nyo naman maraming mga dito. Puno talaga ng nyog yung yung buko, kopra. Yun ang pinakabubuhay talaga ng mga tao dito sa amin sa probinsya. Oh, ayan, ilang seconds lang guys, nabalatan na yun ni kuya. So, yan si kuya ang sipag, di ba? Yan, di na ako naglayo. Lumapit na sa akin yung content dito guys. Yan yung ibebenta, guys. Dinadala yung iba sa Manila, di ba kuya? Dinadala. Ano palang pangalan mo kuya? Konting naman dyan kuya. O, konting flex lang po. Ano pong pangalan mo kuya? Joel. Si Kuya Joel. O yan guys. Sir Jay, yan si Kuya Joel po. Apakasipag po niyan. Yan po yung lagi po ko pong nakikita dito. Ganito po yung trabaho niya po talaga dito. Umakit po sila. Bale, dadalhin yan kuya sa Naga. Ano po? Naga City. Or yung iba po dinadala pong Maynila. Ayan. O, kasi guys, marami talaga yan si kuyang inaakit na puno ng nyog. So, ganyan yung, niya. Hanap buhay nila, ang sipag ni kuya. Pero guys, siguro konting ingat lang sa mga nagbabalak ding umakyat sa puno ng nyog. Siguro konting ingat po kasi yung nyog po talaga dito ay may mga kataasan po. So, kailangan din po kahit may lubid na gamit si kuya, kailangan pa din mag-ingat po syempre. Ayan, si Kuya Joel. Ilan na po Kuya Joel anak mo kuya? 3. May 3 anak. Ang asawa mo kuya sa bahay lang po? Bahay. Sa bahay lang asawa ni kuya. So, ayan. Ayan ang pinakabubuhay ni kuya sa 3 niyang anak at sa kanyang asawa yung pagbubuko. Isa is city pa lang ba traffic mo? Yan guys, ganito kadami yung isang anong tawag dito? Dito sa amin guys, ang tawag dito ay isang rahog. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong tawag diyan totally, pero dito sa amin, isang rahog, 'di ba? Talagang binilang ni Ben daw siya, 13 pieces. 17 pieces pa lang buko, 'di ba? Ang dami. Sipag-sipag ni Kuya, lagi ko yung nakikita.
Dito guys sa probinsya talagang kailangan madiskarte ka at syempre matyaga ka rin kung ano yung trabahong napili mo. Kailangan talagang tiyagain mo yan kasi dito sa amin talaga sa probinsya guys, talagang pagkokopra, yung sa mga nyog, yung produkto ng nyog talaga yung pinagbubuhay dito sa amin. Minsan may mga uling din, ganyan. Pero yung nyog talaga, yung kopra yung ano ng Bicol. Si Kuya Joel, ay ilang taon ka na kuya? Siguro kuya mga mga ilang taon pa no, hindi ka na makakakit ng puno kasi medyo hina na tayo pag dumadagdag na yung edad, di ba po? Ilang taon ka na kuya? 40. Si Kuya Joel pala ay 40 years old na. Pero 40 years old na pero kayang-kaya niya pang umakyat di ba guys? Yan, si Kuya Joel, mahihain lang siya Sir J. Ayaw niya talagang masyadong makipag Bali kuya, ito kuya ay parang may ampo kayo dito. Ano po? Na may manager po sila dito na sila lang po bali yung parang pakyaw ba ninyo kuya yung pag po niyang niya ng buko? Yung pag papakyawin daw po nila yan, pakyaw tapos ang bayad kuya ay weekly po ba? 4 pieces po pala Sir J yung bayad ng ng ganyan po. Ayan si kuya may kasama din po siya. Ayan dalawa po sila magkasama guys. Ay ang bayad sa inyo kuya ng isang 4 pesos po. Bali po yung pag po pala per pieces po pala yung labanan diyan. Bali yung isa pag po sila nakapitas po sila ng isang buko, 4 pesos po yung bali porsyento po nila doon sa manager po nila. Sana 25 na yan. Di ba sa Manila po sobrang mahal na ng buko kung sa Manila po 'yan. Yan dalawa kasi sila guys magkasama. Yan si Kuya mahiyain din. Kuya, ano pang pangalan mo kuya? Yan, ni Kuya tumingin sa camera. Kuya. Mahiyain po sila guys. Diba, hindi po basta-basta yung trabaho nila kasi hindi po lahat kayang umakyat sa puno ng nyog kasi sobrang taas po ng mga puno ng nyog dito. Mga ganyan guys, kataas guys. Mamaya papakita ko po sa inyo kung paano po ni Kuya inaakyat yung puno ng nyog na yan. So, ayan po diba? Yan po sila umaakyat. Ang taas niyan, mga ilang ilang metro siguro yung taas niyan. Kaya saludo kay Kuya na ganyan yung mga hanap buhay nila talagang buwis buhay din yung yung ginagawa nila kada pag-akyat nila ng nyug, di ba guys? Yung kasama niyo naman guys, yung naghahakot doon. May tricycle naman kayo, diba kuya? Sasakay po nila yan sa tricycle. Sabi ni Kuya video lang wala daw interview kaso kinausap ko pa din siya. Kung hindi ko kasi kakausapin si Kuya, hindi ko malalaman pangalan niya. Diba guys? Kailangan may konting usap din. Si Kuya lang pala ang kilala nito. Si Kuya, ano nga ulit Kuya? Joel. Kuya Joel. Ay, si Kuya Joel pala. Si Kuya Joel lang ang kilala natin dito kasi si Kuya. Ayan, anong pangalan mo Kuya? Rodel. Si Kuya Rodel. Ayan, si Kuya Rodel pala siya. Magkaano lang kamo Kuya? Magkapamilya lang din po? Magkapatid pala sila guys. Magkapatid pala sila. Si Kuya Joel at si Kuya Rodel. Ay, pala ni Kuya na parang may kasamaan sila dati na parang nalaglag yung umakyat sa puno ng nyog. So, yun Kuya. Ano bang nangyari Kuya? Aksidente po bang naputol po ba yung lubid? Or ano pong nangyari dun Kuya?
Naputol yung kadena daw guys kasi may kadenang, ito yung kadena guys na nilalagay ni kuya sa bewang niya. Parang nakaklam siya sa puno ng nyobi. Yung pala yung naputol. Disgrasya daw guys. Okay, kaya kuya konting ingat lang din kuya pag aakit po kayo sa puno. Kahit po sanay na kayo sa ganyang trabaho kuya, kailangan pa din talaga ng doble ingat. Siyempre magdasal bago umakyat, 'di ba kuya? Para po ang disgrasya kasi minsan dumarating na hindi natin inaasahan. Ano po? So, salamat kuya sa pa-unlock po na ma-picture kita ngayong araw kuya. Thank you. God bless kuya. Sana maraming makapanood nito kuya at may blessing pong dumating sa iyo kuya. Ayan po. Yan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, paakyat na po si kuya. Tingnan po natin kung paano kabilis si kuya umakyat sa puno ng nyog. Ayan guys. Diba? Ingat lang kuya. Ayan na guys si kuya. Ayan na siya Kukuha na siya ng buko. So yan pala ang trabaho ni kuya ng alos 5 years na daw. Ganyan yung trabaho ni kuya. Ayan yung kumbaga ikinabubuhay niya sa pamilya niya guys. So si kuya may 3 anak daw guys. Si Kuya Joel. Yan si Kuya Joel. At may 3 anak. Yung asawa niya daw guys ay nasa bahay lang. So kaya siya lang yung talagang kumakayod para sa pamilya. So, madaming bunga guys yung nyug sa taas Madaming buko. Babagsak niya yung parang ibababa niya dahan-dahan yung nyug. Ganyan guys So ganyan yan guys ang pag 'di ba mas madali na, tapos ang kagandahan nun kasi hindi babagsak yung buko. So walang maiwasan yung mababasag. Walang mababasag na buko. Maibebenta lahat nila yung makukuha nila. Yan si kuya may isang may isang kunin pa si kuya. Buko pa ata yan. Bali magkapatid sila guys na mag-asama. Si kuya Rodel at si kuya Joel. So yun yung hanap buhay nila. Bubuko ba? Si Kuya Rodel naman yung nag-aasikaso dito sa baba. Tapos pali guys, may tricycle daw silang dala. So, pagkabalat niyan, hakutin nila dun sa tricycle. Sabi ni Kuya, yung pakyaw daw niyan ay 4 pieces daw yung yung labanan diyan. Yung kuha daw ng manager nila diyan yung 4 pieces daw ay 4 pesos. So, ayan. Bali pag naka 100 pieces si kuyang buko, may 400 pesos siya. Ganun yung kita ni kuya. Yan guys, lipat na naman siya dun sa isang puno ulit ng nyog. So ayan. Doon ulit si kuya akyat. So medyo maano lang dito guys. Medyo may mga damo-damo. Yan, akyat ulit si kuya. Yan si kuya. O yung boots niya guys ay parang mamaya titingnan natin, ipapaplex natin mamaya kay kuya yung boots niya. Kasi yung boots ni kuya ay parang may may bakal siyang matulis. Na pag-aakyat yan sa puno ng nyog, kumakapit siya, tumutusok. Tumutusok doon sa puno ng nyog yung niya, boots niya. Siyempre may din si kuya, may lubid. Parang may kadena bang may kadenang nakatali sa niya, sa may bewang niya. Siya doon, na parang nakaklam siya sa puno. Yan guys.
Yan guys, babagsak na ulit yung buko. So ayan. Babagsak siya sa putik. Nabuhid ka ni Kang Nyog. Yan, pababa ulit si kuya. Tapos, after niya, lipat na naman siya sa isang puno. Oh, hindi natin alam kung, siguro mga sa isang oras, ilang puno kayang naakit ni kuya. So, mga isang oras siguro. Ang lalaki ng mga buko, guys. Sobrang lalaki. Yan si kuya. Oh, kung nakikita nyo yan, oh, may tulis yung boots niya. Yung boots ni kuya, ayan, oh, parang may matulis siya, guys, sa dulo. Ayan, oh. Para yun yung, tumutusok sa puno ng nyog, pakaakit siya. So, ayan guys. Oh. Yan guys, pauwi na sila guys. Yan, bali yung bukong na napitas nila guys. So, ayan. Ano lang siya guys. Sinakay lang pala sa padjak. Tapos, ayun, ginoy. Bye-bye kuya! Ito po. Babalikan pa nila yan guys mamaya. So, may natira pa pala dito sa tabi ng kalsada. Hindi kasya doon sa padjak na dala nila.